Magandang gabi, mga tagapakinig. Welcome dito sa Romansa Diaries kung saan ang bawat kwento ay may init, may damdamin, at may kakaibang kurot sa puso. Ngayong gabi, isang mainit at nakakapasong kwento ang tampok natin, isang kwentong nagsimula sa pagdadalamhati, ngunit nauwi sa isang lihim na pagnanasa na unti-unting sumiklab sa katahimikan ng gabi. Ako si Marco, bagong salta sa Maynila, may dalang pangarap at kaunting kaba. Matapos ang pagpanaw ng aking tito, nagpa siya akong dumalaw at pansamantalang tumira sa bahay ng kanyang asawa, si Alona. Si Alona, kahit nasa edad 40 na, ay hindi mo aakalaing dinaanan na siya ng panahon. May kakaibang alindog sa kanyang kilos, ang banayad na pag-ikot ng kanyang balakang kapag siya ay naglalakad, at ang hubog ng kanyang dibdib na tila natural na hinuhulma ng kanyang suot ng mga damit, mga fitted blouse, silk tops, at minsan ay mga manipis na dress na lalo pang nagpapatingkad sa kanyang anyo. Hindi siya kailanman nagsuot ng pangkaraniwan. Sa bawat araw, may bagong itsura, isang simpleng black dress na may konting bukas sa leeg, o kaya'y isang off-shoulder na top na tila sinasadyang ipakita ang kanyang makinis na balikat. Hindi iyon bastos, ngunit sapat para mapansin at hindi malimutan. Sa unang gabi ko roon, tahimik ang bahay. Ako'y nasa sala, nanonood ng TV habang pinipilit kalimutan ang pagod sa biyahe. Biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Nakita ko siya. Suot niya ang isang manipis na puting blouse at maiksing shorts. Hawak niya ang isang baso ng juice, isang gabi-gabing ritual bago matulog. Dahan-dahan siyang lumakad at sa bawat hakbang, hindi ko maiwasang mapatingin. May kung anong hatak sa bawat galaw niya, isang kumpiyansang hindi kailangang ipagsigawan. "Hindi ka pa natutulog, Marco?" Tanong niya, may bahid ng ngiti. "Hindi pa po, tita. Nanonood lang," sagot ko. Pilit iniiwas ang tingin, pero bumabalik pa rin. Umupo siya sa kabilang sofa, tumawid ang isang paa sa kabila. Sa simpleng galaw na yun, parang bumagal ang oras. Ang ilaw ng sala ay tumama sa kanyang balat, at sa sandaling iyon, nakita ko siya. Hindi lang bilang asawa ng tito ko, kundi bilang isang babae. Habang tumatagal ang mga gabi, paulit-ulit ang eksena. Siya may hawak na juice. Ako, kunwari abala sa TV. Ngunit ang totoo, pareho kaming may nararamdaman na hindi pinapangalanan. Minsan, napansin kong mas tumatagal siya sa sala. Minsan naman, tila mas pinipili niyang umupo malapit sa akin. Ang pagitan namin, unti-unting lumiit, hindi lang sa espasyo, kundi pati sa kung ano ang nararamdaman namin. "Kamusta ang paghahanap mo ng trabaho?" Tanong niya isang gabi. "Okay naman po. May interview ako bukas," sagot ko. Ngumiti siya. "Good. Dito ka muna, ha? Mas okay na may kasama ako sa bahay." May lungkot sa boses niya, pero may init din. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang pagbabago. Siguro noong napansin kong hindi na ako naiilang sa presensya niya, o noong hindi ko na kayang umiwas sa mga tingin niya. May isang gabi, mas tahimik kaysa dati. Suot niya ang isang dark red na dress, manipis at sapat lang ang haba para maging elegante. Umupo siya sa tabi ko, hindi na sa kabilang sofa. Ang tahimik no, bulong niya. "Oo nga po, nagkatinginan kami. Sandali lang iyon, pero parang ang daming sinabi. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ito basta pagdalaw lang sa Maynila. Hindi na ito simpleng pakikisama. May nabubuo. Isang lihim na unti-unting umiinit sa bawat gabi." At dito muna nagtatapos ang unang bahagi ng ating kwento, mga tagapakinig. Isang simula ng damdaming hindi inaasahan, at mga titig na may kahulugang hindi pa lubos na nauunawaan. Sa susunod na bahagi, ano kaya ang mangyayari kapag hindi na nila kayang pigilan ang nararamdaman? Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe
para sa mas marami pang kwentong may init at puso.